Hindi po bababa sa 31 ang namatay sa bangga ng dalawang barko sa dagat ng Talisay City, Cebu kagabi. Sinuspindi muna ngayon ang operasyon ng mga kumpanyang may-ari sa dalawang barko at tinitignan ang anggulong human error na sanhi ng banggaan. Nakatutok doon live si Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Greggy, babalikan po natin si Greggy maya-maya lamang. Samantala mga kapuso, kasama po sa search and rescue operation sa bangga ng dalawang barko sa Cebu, ang mga kapitan ng barko. Nangako naman po ng tulong sa mga biktima kumpanya ng lumubog na passenger vessel. Nakatutok din doon live si Van Mayrina. Van? Yes, Jiggy, Pia, ang nakapanlulumong mga kwentong ating narinig mula sa mga nakaligtas sa paglubog ng MV St. Thomas Aquinas. Lahat sila hindi makapaniwalang nakaligtas sa panibagong trahedyang ito sa karagatan. Kung hindi ko lang siya binitawan. Oo, yung mama ko. Sensitive ba naman siya? Kasamang naglayag ni Maribel Manalong inang si Armida sakay ng MV St. Thomas Aquinas. Patungo sana silang Maynila para bisitahin ang isa pang kapatid na 3 taon nang hindi nakikita ng ina. Hawak daw niya hanggang sa huling sandali si Aling Armida. Pero nang lumubog ang barko, tila hinigop sila ng tubig kaya sila nagkahiwalay. Nakakapit lamang si Maribel sa isang lumutang na galon kaya nakaligtas. Kasi pababa siya eh. Tinulak ko siya pataas, bumaba na naman, tapos hinawakan ko yung damit niya. Hila ko. Binitawan ko, paghawak ko naman, wala na yung mama ko. Ang sanggol namang ito na tinatayang nasa 8 buwang gulang lamang, swerteng nailigtas. Pero ang kanyang mga magulang, hindi pa alam kung nasaan. Ginagamot ngayon ang sanggol sa Cebu City Medical Center. Posible po nakainom siya ng tubig sa dagat po. Siguro matagal siya na nagstay sa dagat. Sa tala ng Incident Management Team, mahigit 170 pa ang pinaghahanap. Nilimitahan sa 3 square nautical miles ang search area. Dito raw posibleng matagpuan ang iba pang biktima. Posible rin daw na marami pang nasa loob ng roro. Pero nasa may lalim na 110 feet ang barko ngayon at hindi pa raw nasusuyod ng mga diver. Stable yung barko. Yung kailangan lang doon ay clearing lang. So di naman pwede ipasok sa mga divers yun kasi maraming lubid lumalabas. Baka matanggol yung mga divers natin. Ang kinatawanan to go group na siyang may-ari ng Roro passenger vessel nangakong tutulungan ng mga biktima. May kapasidad daw na 1,000 pasaherong barko na maglayag mahigit 840 lang daw ang sakay nito. It's still under investigation. We're still putting up the pieces together. Yeah. But again, we are cooperating with the authorities. Sinisikap pa rin ng GMA News sa makuhang panig ng Philippines Pan Asia Carrier Corporation na dating Sulpicio Lines at siyang may-ari naman ng cargo vessel na MV Sulpicio Express 7. Samantala, GGP naging masungit ang panahon dito sa Talisay City ngayong buong hapon at bumuhos ang malakas na ulan dakong 3:00 kanina kaya hindi na nakasisid ang mga diver ng Philippine Coast Guard para ituloy ang kanilang search and rescue operations. Pero nagpatuloy naman ang surface at aerial search. Samantala, bukas ay darating naman dito ang BRP Pampanga ng Philippine Coast Guard para magamit din sa search and rescue operations. Jiggy, Pia? At Ivan, nabanggit ba ng Coast Guard kung gaano kalawak yung pinag-uusapang lugar para dito sa search and rescue operation na kanilang ginagawa? Ayun nga, Jiggy, nilimit daw nila sa 3 square nautical miles na rectangular shape ang kanilang search area dahil ito raw ang mas malamang na makahanap sila ng mga posibleng inanod o posibleng palutang-lutang sa karagatan hanggang sa mga oras ito at maaaring buhay pa dahil wala pang 24 oras na nakalipas mula nang lumubog ang MV St. Thomas Aquinas. Base dun sa mga kwento, Ivan, itong mga nakaligtas, may nabanggit ba sila o may naikwento sila kung paano talaga habang naglalayag sila, yung mga partikular, yung mga gising habang nasa biyahe? Ang sinasabi nila, Jiggy, nanonood daw sila ng TV noon. May mga nanonood sa isang live band dahil may live band yung vessel na yun. Bigla na lang daw silang nabuwal at may narinig silang malakas na tunog na may bumangga nga sa kanila. Ngayon, ayon naman sa Coast Guard, literal na tinuhog nitong cargo vessel ng Sulpicio Lines itong kanilang sinasakyan kaya nabutas ito dahilan para mapasok ng tubig at mabilis lang daw mula nang mangyari ang kolisyon hanggang nung tumagilid ng barko hanggang nung tuluyan itong lumubog ay napakabilis lamang daw ng mga pangyayari kaya hindi na nakapagsuot man ng
life jacket ang ilan sa kanila at naging mabilis na ang paglubog ng ilan sa mga biktima. Jiggy. Maraming salamat, Ivan Mayrina.